Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This letter is from Elaine. Dear Kathy G, magandang hapon po sa inyo, Kathy. At sa lahat na masugid niyong tagapakinig. Ako nga pala si Elaine, 25 years old, isang simpleng San Pabloeños. Dahil Feb-ibig month naman, Kathy, gusto ko sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig na hindi ko kailanman nakatuluyan. Pero siya ang nag-iisang lalaking minahal ko sa malayo. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Aaron. Si Aaron ay hindi ko lang basta naging crush, Kathy, or naging special someone. Isa siyang childhood friend. Isang taong naging bahagi ng kabataan ko bago ko pa maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng salitang pag-ibig. Super close siya sa kuya ko kaya halos araw-araw noon ay nasa bahay namin siya, Kathy. Parang kapatid na rin ang turing ng pamilya ko sa kanya. Magkakasabay kaming lumaki, sabay naglalaro sa labas ng bahay, sabay tumatawa, sabay nagkakainisan. Pati mga magulang namin ay kwentuhan pagdating sa tsismisan. Para kaming iisang malaking pamilya noon, Kathy. Habang tumatagal, hindi ko namamalayang nagiging special na si Aaron para sa akin. Hindi yung tipong bigla kang kinilig, kundi yung unti-unting pag-usbong ng damdamin. Yung komportabling pakiramdam na kapag andyan siya parang ayos lang ang lahat. Aaminin ko po, naging malapit kami at dumating sa puntong umamin siya sa akin na gusto niya rin ako. Kaya noon pa lang sa isip ko, siya na ang lalaking makakatuluyan ko, Kathy. Hindi naman siguro masama ang mag-assume, lalo na kung parehas nyo namang nararamdaman ang pagmamahal. Nagsimula kami bilang magkaibigan na magkasama sa laro, pero habang tumatagal, nagiging magkasama na rin kami sa pangarap. Bata pa kami noon, oo, pero hanggang ngayon, siya pa rin ang lalaking hindi ko makalimutan. Nagstay kami sa ganung setup, Kathy. Mula elementary hanggang high school, wala namang label pero malinaw sa amin na pareho na may kami. Mutual understanding, kumbaga. Alam ng pamilya namin kung ano ang meron sa amin kaya kampante ako, Kathy. Kampante ako na kahit anong mangyari, kami ang hahantong sa dulo. Pero dumating ang panahon na kailangan na naming mag-college. Doon nagbago ang lahat. Lumipat ang pamilya nila sa Cavite. Masakit pero naniwala ako na kakayanin namin. Dahil yung may tiwala ka sa isang tao or kung may tiwala ka sa isang tao, hindi mo iisipin ang distance, Kathy. Nung una, okay pa. Chat, text, tawag, kahit pa paano nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. Pero unti-unti, Kathy, parang may nawawala. Dumadalang ang replies niya, dumadalang ang tawag, hanggang sa dumating sa puntong ako na lang ang naghihintay. Hindi ko alam kung normal lang ba yun kapag nagkakalayo ang dalawang tao o sadyang may pinili lang talagang umiwas. Nalungkot ako, Kathy. Kasi wala naman akong karapatang magreklamo. Wala naman kaming malinaw na label. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang communication namin. Doon ko napagtanto na kapag malayo ka sa isang tao, maraming bagay ang hindi mo na alam. Maraming nangyayari sa buhay niya na hindi ka nakasali. At minsan, sa sobrang layo, nakakalimutan na rin ang halaga ng isang taong naiwan. Umaasa na lang ako taong-taon tuwing umuuwi sila sa dati nilang bahay. Doon ko na lang siya nakikita. Hanggang sa isang bakasyon, may nabalitaan akong hindi ko inaasahan. Isang gabi, dumalaw siya sa bahay para kausapin ang kuya ko at bago siya umalis, kinausap niya rin ako. Nagkamustahan kami, tinanong ko siya kung ano ang nangyari sa kanya, simula nang lumipat sila ng family niya. At doon niya inamin ang dahilan kung bakit bigla na lang siyang nawala, Kathy.
nagkaroon pala siya ng girlfriend. Masakit, Kathy, pero sino ba naman ako? Childhood friend lang na umaasa. Pero sa gitna ng pag-uusap namin, may sinabi siya na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Sinabi niya sa akin na huwag muna akong mag-boyfriend. Dahil kahit anong mangyari, sa huli, ako pa rin ang pipiliin niya. Kathy, umasa ako. Buong puso at buhay ko, hindi ako nagmahal ng iba dahil sa mga salitang yon. Inalagaan ko ang pangako niya, Kathy. Pero 1 taon lang ang lumipas, may bago na naman siyang girlfriend. Doon ko tinanong yung sarili ko, may laban ba ako? Dahil ba malayo ako kaya naging madali akong kalimutan? Bakit niya sasabihin ang mga salitang yun kung wala lang pala? Hanggang ngayon, Kathy, hindi ko pa rin alam kung dapat ba akong maghintay o kailangan ng bumitaw. Pagod na akong umasa. Sa mga salitang hindi sinamahan ng paninindigan. Nagmamahal lang naman ako, Kathy, pero bakit sa ganitong sitwasyon pa? Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat sa inyong pakikinig at pagbasa ng aking liham. Sana po ay matulungan niyo ako. At sana, sa susunod na Feb-ibig month, ang kwento ko ay hindi na tungkol sa paghihintay, kundi sa pag-ibig na marunong manatili. Hanggang dito na lang. Lubos na umaasa at nagmamahal. Elaine. Love Me, Kathy G.